Arranged Marriage, Chapter 9. The days flies so fast. Namayagpag ang pangalan ni Jamaica sa mundo ng fashion designing. Hindi niya lubos akalain na makakamit niya ang lahat ng ito. Kahit nasundan siya ng kanyang ama sa New York, ay hindi pa rin siya tumigil at ipinagpatuloy niya ang kanyang nasimulan. Hanggang sa namayagpag na nga ang kanyang pangalan. Wala pa rin nagawa ang kanyang ama at si Liam, kahit ano pa ang ipinangako ng mga ito. Lalo lamang niyang pinagbutihan ang kanyang trabaho. And she knows that somebody out there are proud of her achievements. Her brothers. Congratulations! Masayang bati ni Norman dito matapos ang matagumpay na fashion show. Thank you. Masaya niyang tugon at yumakap dito. Nagtagumpay na siya. Naabot na niya ang mga pinapangarap niya sa buhay. Heto nga at isa na siyang sikat na designer. So, where's the celebration? Tinig mula sa kanilang likuran. Nilingon nila ang nagsalita. What are you doing here? Agad na tanong ni Jam kay Liam. Masama ba na suportahan ng asawa ko? Nakangisi nitong tugon. I don't need your support. If I were you, bumalik ka na sa Pilipinas at asikasuhin ang mga mana mo. Jamaica, come with me. Yakag nito. I'm sorry, Liam. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. At last, may napatunayan na rin ako sa inyo. Kaya ko naman palang tumayo sa sarili kong mga paa. Asawa pa rin kita, and I have all the right to claim you. Taas noong saad ni Liam. Sa papel lang, Liam. Bakit hindi mo pa pinirmahan ang annulment papers? Any reason? Hindi ba you considered our wedding as the worstest day of your life? Bakit para kang aso na sumusunod sa akin ngayon? Hindi kaagad nakasagot si Liam. Let's go, Norman. Anyaya ni Jam sa kasama. Inagbayan naman siya ng lalaki at iginaya palabas. Wala nang nagawa si Liam, kundi ang sundan na lamang ng tingin ang dalawa. Nakaramdam ito ng pagkapahiya dahil alam niyang may mga nakaintindi sa sinabi ni Jamaica kanina. At nang natauhan ay nilisan na rin ang gusali. Are you alright? Tanong ni Norman habang lulan sila ng sasakyan. Yeah, I'm fine. Tugon ni Jam na sinundan ng malalim na buntong hininga. What's your plan now? Tanong ulit ni Norman. I will think about it. I'll let you know after. Jam, sa tingin ko, kailangan mo na silang harapin. Saad ng lalaki. I know. And thank you for always supporting me. Jam, I'm always here for you. Because Hindi nito naituloy. Because what? Jamaica, I love you. Pagtatapat ni Norman. Hindi na siya nagulat sa katagang iyon dahil ramdam naman niya yon noon pa man. Norman, may babaeng mas nararapat sa'yo. As you can see, nakabuntot pa rin sa akin si Liam. Jam, I know you feel something for me. Saad nito na tiningnan pa ang dalaga. Hindi siya nakaimik. Totoo naman eh. Alam ni Jam sa sarili na hindi lang bilang kaibigan ang nararamdaman para sa lalaki. Sa tagal nilang magkasama ay nahulog na rin ang loob niya rito, subalit hindi niya yon magawang aminin. Because she knew that Liam will not stop following her at ayaw niyang madamay si Norman sa problema niya about her past. Jam, I'll fight for you. I'll protect you. I won't let him harm you again. Seryosong turan ni Norman. Norman, let me finish the battle against them, alone. Okay, if that is what you wish for, but please,
Take care. May bahid ng lungkot na sabi ni Norman. Yes, I will. Ihahatid na kita sa kondo mo. I know you are tired. You need rest. Turan ulit ni Norman. Tumango na lamang si Jam. Makalipas ang ilang minuto ay nasa harapan na sila ng gusali. Umibis si Norman at pinagbuksan ng pinto si Jam. Inihatid siya ng lalaki sa unit niya. Pumasok ka muna. Have some coffee. Anyaya niya rito. Pinaunlakan naman siya ng binata. Iniwan muna niya ito saglit sa salas. Pumasok siya sa kanyang kwarto upang magbihis. Ilang minuto ang nakalipas ay magkatabi na silang dalawa, having their coffee. Titig na titig si Norman kay Jamaica. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay ng babae. Tiningnan naman niya ito. Their eyes met again. Both are expressing their true feelings for each other. Pero hindi magawang bigkasin ng bibig ng isa sa kanila. Norman held her chin. Sumunod na pangyayari ay naglapat na ang kanilang mga labi. Jamaica found herself responding to Norman's kiss. Isang halikang mayroong pagmamahal ang kanilang pinagsasaluhan. Natagpuan na lamang niyang nakahiga na siya sa sofa, while Norman is still kissing her passionately. At tumutugon naman siya sa bawat halik nito. I love you. Bigkas ng lalaki. Nang bahagyang pinaghiwalay ang kanilang mga labi, Jam did not respond. She kissed him instead. Muling lumalim ang halikang yun. Jam, not now. I know, you aren't ready yet. Sorry, nadala ako. Dinig niya na sabi ni Norman at lumayo bahagya sa kanya. Ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang lahat dahil tinulungan kita. Saad muli ng lalaki. Pigil ni Jamaica ang kanyang luha. No, ayaw niyang umiyak sa harap nito. Alam niya sa sarili na mahal niya ito, pero hindi pa panahon upang malaman ito. I will go back to the Philippines. Saad ni Jam. When? Sambit ni Norman. This week. Are you sure? Medyo nag-aalala ang boses ni Norman. Yes. Okay, take care. Ani Norman. Thank you. I have to go. And again, I'm sorry for what happened. Hinging paumanhin nito. You don't have to be sorry. Ginusto ko rin yun. Bahagya na lamang ngumiti si Norman at inayos ang sarili. Goodbye, Jam. Paalam nito. Take care. Beep me when you arrive home. Tumango ito. Inihatid niya ito hanggang sa pinto. Muli ay hinagkan siya ni Norman sa labi. I love you. Goodbye. Huling katagang binitawan nito bago tuluyang lumayo. Mayroong kurot na naramdaman si Jamaica sa kanyang puso. Pero kailangan muna niyang tiisin. Dahil may dapat pa siyang tuldukan bago muling buksan ng tuluyan ang kanyang puso. Isinara na niya ang pinto. Madaling araw na. Kailangan na niyang magpahinga. Kaya hindi na muna lamang siya nag-isip ng kung ano-ano. 2 taon na rin siya sa New York at sa loob ng mahabang panahon ay hindi pa siya umuwi ng Pilipinas. Kahit pa ilang beses siyang pinagbantaan ng kanyang ama, ay hindi siya nagpaapekto. Diretso siyang humiga sa kama at makalipas ang ilang sandali ay nakatulog na. Dala na rin ng pagod niya dahil sa sunod-sunod niyang projects at fashion show, ay ngayon lang siya makakapagpahinga. Nang sumunod na araw, hindi nagpakita sa kanya si Norman. He's not answering his phone too. Pinuntahan rin niya ang binata sa bahay nito, pero wala roon.
hanggang sa nalaman niyang nagpunta ng Japan ang lalaki. Naiintindihan niya iyon. Alam niyang nasaktan niya ito. Mahal niya ito at hindi niya yun maitatanggi sa kanyang sarili. Mahal niya ito hindi dahil sa tulong nito, kundi dahil sa personalidad na tinataglay nito. Dahil sa pag-iwas ng binata ay agad na niyang inasikaso ang pagbabalik niya ng Pilipinas. A week later, lumapag ang eroplano na sinasakyan ni Jam sa Clark. Glad to see you again, my beloved country. Usal ni Jamaica nang tuluyang nakalabas ng eroplano at nalanghap ang hangin ng Pinas. Arian is patiently waiting for her. Welcome home, Bessie! Salubong nito at sa kaniyakap ng mahigpit ang kaibigan. Thank you, Bessie. Ani niya rito. Naku, mamaya ka na mag-emote. Your house is waiting for you. Napangiti siya sa sinabi nito. Yes, she already has her own house at doon siya uuwi. Lulan sila ng sasakyang pag-aari ni Yan dahil ibinalik niya sa kanyang ama ang kotse niyang naiwan noong umalis siya. Norman is right. Ang laki na ng pinagbago mo. No wonder kung naglalaway na sa'yo ngayon ang ex mo. Speaking of my ex, nandun siya noong gabi ng lunch. And? Nothing. I'm sure nakauwi na rin yun. Mabuti naman at kailangan ko na silang harapin. Hinay-hinay lang, Jam. Anyway, bakit hindi mo kasama si Norman? Humugot siya ng malalim na buntong hininga. What's wrong? Yan, iniiwasan niya yata ako. Huh? Why? Nahulog na ako sa kanya and I feel the same. Pero hindi ko siya magawang sagutin dahil ayokong madamay siya. Gusto kong matapos muna ang lahat ng problema ko rito bago ko siya tuluyang papasukin sa buhay ko. Hayaan mo na muna. Tapusin mo na lang muna ang mga dapat at kailangan mong ayusin dito. Tumango na lamang si Jam. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang pansin sa labas. Pigil niya ang kanyang mga luha. Makalipas ang ilang minuto, ay pumasok na sa subdivision ang sasakyan. Actually, we're neighbors. Masayang wika ni Yan. You mean, bumili ka rin ng bahay mo? Yes. Ibinigay nito ang susi ng bahay upang siya ang magbukas ng gate. Ganito pala ang pakiramdam na nakikita mo ng katas ng pinaghirapan mo. Hindi mapigilang turan ni Jam. Oo naman, Bessie. Welcome home once again. Iginaya siya nito papasok sa loob. Iyong bahay na pinapangarap niya noon na kanyang disenyo ay siya nang titirhan niya ngayon. Iginala ni Jam ang kanyang paningin sa kabuuhan ng first floor. Tama na yan. Magpahinga ka muna. Saad ni Arian. I'm okay. Are you sure? Yeah. Yan. Can you do me a favor? Yeah, sure. What is it? Ikaw na ang magsabi kay Norman na narito na ako. Okay. Magpahinga ka muna. I have to go. Magpapaluto ako ng food for you. Ngumiti si Jam. Thank you, Bessie. My pleasure. Pagkasabi iniwan nito si Jamaica. Pag-alis ni Arian ay umakyat na siya sa ikalawang palapag. Her house has 3 bedrooms on the second floor and a 2 bedrooms downstairs. Dumiretso siya sa master bedroom, which is kwarto niya. Wala ngang nabago sa ibinigay niyang disenyo. She lay down on her bed. Maya-maya pa ay malaya na siyang ikinupo ng antok. Sa sumunod na araw, inayos ni Jam ang kanyang mga gamit.
Dumating rin ang kasambahay na kinuha ni Arian para sa kanya, kaya may kasama siyang nag-ayos. Then she went to the supermarket. Hindi na muna siya nagpunta sa kanyang ama. Mga pangangailangan muna niyang personal ang inuna niyang inayos. Good evening, bati ni Arian. Hi, bati niya rito. Sorry Bessie ha, I was busy the whole day. Hindi na kita nasamahan. It's okay. Thank you sa kinuha mong makakasama ko rito. You're welcome. Babalik ako mamaya. Magbibihis lang ako. Namoy ko ang niluluto ni Manang eh. Makikikain ako. Ani Arian na sinundan ng halakhak. Ikaw talaga. Oh, by the way Bessie, emoji lang ang reply ni Norman sa chat ko. Ganun ba? Tumango si Arian. Pagkatapos ay pumihit ito at humagbang palabas. Dinampot ni Jamaica ang kanyang cellphone. She logged on her Instagram account to send a direct message to Norman, pero hindi niya itinuloy. Ibinalik niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa at saka umupo sa sofa. Doon nahulog siya sa malalim na isipin. Namimiss na niya si Norman, pero kailangan muna niyang distansyahan ito. Oo nga't mayroon siyang damdamin para rito, subalit kailangan niya rin masiguro ng husto iyon. At ngayon ngang tila umiiwas sa kanya ang lalaki, ay lalong umusbong ang damdaming nabuhay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumipas ang mga sandali. Bessie, huy! Untag ni Arian kay Jamaica. Kung hindi pa nito tinapik sa balikat, malamang nakatulala pa rin ito. Uy, ayos ka lang ba? Bakit para kang nakakita ng multo? Tanong nito. May naalala lang ako. May naalala o may namimiss? Magsasalita pa sana si Jamaica, subalit naunahan siya ng tinig ng cook. Kakain na raw. Ani Arian. Oo, narinig ko. I see. Akala ko kasi, okupado pa rin ng kung sino mang iniisip mo ang iyong isipan eh. Sumunod na sila sa dining room. Umusal sila ng pasasalamat bago sila kumain. Pagkatapos nilang kumain ay nagpasya silang magkwentuhan muna. Kinuwento ni Jamaica sa kanyang kaibigan ang naging ganap sa kanyang buhay sa New York. Paano ka naman na-fall kay Norman? Hindi ko alam eh. Hindi ko maipaliwanag. And how about Liam? Do you still love him? No. So ano na ang plano mo ngayon? Pupuntahan ko sila. Jam, calm down. I'm sure alam na nilang nandito ako sa Pilipinas. Sila pa ba? Matalas nga ang pang-amoy ng mga yun. Salamat sa lahat ng tulong mo ha. Hindi ka nagpasindak sa kanila. Bakit naman ako matatakot sa kanila? Sapakin ko pa si Liam eh. Ikaw talaga. Bessie, sa tingin mo, bakit ganun siya sa'yo noon? Hindi ko talaga alam, Bessie. Siguro, ayaw lang niya talagang makasal or he never liked me. Nagkibid balikat na lamang si Arian. Ilang saglit pa ang itinagal ng kanilang pag-uusap bago nagpaalam si Arian kay Jam. Pader lamang ang pagitan ng kanilang bahay. BFF goals kumbaga. Matulog ka na ha. Huwag na mag-isip ng kung ano-ano. Everything will be alright. Bilin ni Yan bago tuluyang lumabas ng gate. Nang naisarado na iyon ay pumasok na siya. Umakyat na siya sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang laptop upang tingnan ang mga emails niya. Hindi niya lubos akalain sa loob ng 2 taon ay namayagpag sa industriya ang kanyang pangalan. She worked hard. Now,
Her success is making a noise. Sobrang pasasalamat niya at nagkaroon siya ng kaibigang kagaya ni Arian at nakilala niya si Norman. Wala siyang ibang pasasalamatan kundi silang dalawa. Nang nakaramdam na siya ng antok, she switched her laptop off. Pagkatapos ay nahiga na siya. Ano ang magaganap sa muling paghaharap ni na Mr. Lim, Liam at Jamaica? Tuluyan na kayang makamit ni Jamaica ang kalayaan mula sa kanyang kasal? Abangan ang karugtong.